Napakalaking katubigan ang bumabalot sa ating mundo. Kaya naman napakarami pang bagay na naghihintay lang na madiskubre dito. Mula sa kakaibang nilalang, papunta sa kumukubling mga yaman. Welcome sa Top 10 Gonzales TV. Halika at samahan nyo kung alamin ang 10 kakaibang bagay na nadiskubre sa ilalim ng mga katubigan. Number 10. La Palma, Spain. Sa lalim nitong 20 metro makikita mo dito ang 40 pirasong mga krus. Bagamat nakikita mo kapatid na may chong krus dito, hindi naman talaga sementeryo. Sadyang ginawa ang 40 mga krus dito at inilubog upang magbigay ng pagkilala sa 40 misyonaryong monghe, na kung saan walang awang pinaslang ng mga piratang French. Basta na lang sabay-sabay na itinapon sa lugar na ito. Mahigit 2 taon na ang nakakalipas. Angelita Underwater River, o ilog sa ilalim ng tubig. Tama ang iyong narinig kapatid. Ilog sa ilalim mismo ng tubig. Nadiskubre ito ng mga divers sa Yucatan Peninsula sa Mexico noong August 2010, na kung saan makikita mo na mayroon itong mga kahit sa paligid na mistulang tutuong ilog sa ilalim ng tubig. Underwater Sculpture. Ang underwater sculpture ng Cancun, Mexico ang pinakamalaking underwater museum sa buong mundo. Linikha ng British sculptor na si Jason D. Carish Taylor, na nasa humigit kumulang 500 statwa na siya namang inilubong sa dagat. Sa lalim nitong 8 metro mararanasan ang kakaibang experience sa pagsisid. Dito makikita mo ang iba't ibang posisaya ng statwang sadyang inilagay, na ang layunin ay ang maisalba ang mga coral na malapit lamang sa paligid, at upang bigyan ng alternatibong destinasyon ang mga divers. Mga lumubog na barko sa iba't ibang party ng karagatan, katulad na lamang sa lumubog na British warship sa karagatan ng Egypt, na noon pang World War II. Nadiskubre ito ng isang Amerikanong divers na kung saan nagpapakita ito ng napakadaming motor at mga kagamitang pangdigma. Sa tagal ng nakalubog itong barko, hinubuan na ito ng mga coral at hinakaya na ito ng iba't ibang uri ng isda. Sa ngayon ang lokasyon ng barko ay isa na sa paboritong diving spot ng mga turista. The Lost City of Atlantis. Noong tong 2000 natagpuan ng isang French underwater archaeologist, na si Franco Mudro sa ilalim ng Mediterranean Sea at 1,200 taon na nawawalang syudad sa Egypt. At ito ang syudad ng Rolakian. Natagpuan nito ang mga higanteng statwang tanso at bato, mga tintong barya at lumang kagamitan. Kasama din sa kanilang nadiskubre ang 64 na barko na nakabaon sa mga puti. Scary Shark. Isang nakakakilabot na pating ang makikita mo. Well, di naman talaga totoo ang pating na to. Ito ay statwa lamang na gawa pero ng British sculptor na si Jason D. Carish Taylor. Meron itong habang 20 feet at bigat na aabot sa 6 tonelada. At bagamat fake lamang ito, kikilabutan ka pero pag unang mo itong makita, inilagay ang pating sa lugar na ang layunin ay upang magsilbi itong pating. Sa bawat divers na pumupunta dito dahil ang Loang Tunistal ay isa na dingding na dayo ng lawa ng mga maninisid. Ang Underwater Military Museum ay sinadyang nilagay ang mga to upang gawing kauna-unahang underwater military museum. Makikita mo dito ang samot-saring mga sasakyang pangmilitar tulad na lamang ng mga tangki, helicopter at marami pang iba. Ang Aqaba Underwater Military Museum din ang kauna-unahang tinatag sa buong mundo. Ang iyong nakikita kapatid ay ang mga gold at silver coins na natagpuan sa ilalim ng dagat at yan ay nagkakahalaga ng tumatajingting na $500 milyong. Nagmula sa barkong pangdigma ng Espanya na may pangalang Nuestra Señora de las Mercedes ang kayamanan yan, na kung saan pinalubog ng mga British Navy sa karagatan ng Portugal noong ika-5 ng Oktubre taong 1804. Unang nadiskubre ng Ocean Marine Exploration ng mga kayamanang ito, subalit muling napasa kamay ulit ito ng mga Espanya. Sa kasalukuyan ay makikita mo ito sa kanilang National of Subaquatic Archaeology. Nakikita mo kapatid na sinasabayan ng isang diver ang higanteng anaconda sa ilog na matatagpuan sa Brazil. Ayon sa kumuha ng video kapatid, tinatayang nasa 7 metro ang haba neto. Nakakatuwa lang pagmasdan ng nilalang na kinakatakutan ng karamihan ay hindi man lang nagpakita ng pagka-agresibo sa kumuha sa kanya ng video.
pagong na tayo namumuhay sa tubig tabang. Makikita mo kapatid na sa sobrang katandaan nito ay di mo na masyadong mapapansin sa ilalim ng tubig dahil tinubuan na ito ng mga lumot sa buong katawan. At ang kanyang mata ay tila bang puno ng katar ata. Ang pagong nato ay may 400 na taong gulang na.